Maraming salamat sa Panginoon at tayo marami ngayon. Sa ating mga kapatid ay mula sa iba't ibang lugar at narating narito. Salamat sa pag-iingat ng Panginoon sa bawat isa. Amen. At salamat din na kapiling natin sina Brother Ricky, Saraya, sino pang mga nandyan. Brother Alfonso, Brother Alfonso, nandyan siya. Kasi Sister Roda, Sister Roda. saka si Brother Eddie, Sister Brother Melpa. Eddie. Welcome po at Happy New Year sa atin muli. At salamat sa Panginoon, tayo makadako sa pag-aaral, kanyang banal na salita. Minamahal na kapatid, ay tulungan niyo ako sa panalangin. At bago tayo mag-umpisa, tayo muna ay mananalangin. At hiniling po natin kay Brother Randy ng panalangin. Amen. Tayong natin manalangin mga kapatid. Mambala na may bigyan po sa lahat. Maraming salamat Panginoon sa umagang ito Panginoon na kami po napadako Ama sa aming pong pakikinig ng salita. Hiniling po namin Ama na ang iyong Santong Espiritu na Panginoon ang siyang kumilos Panginoon upang kami po ay mapagpala Panginoon at maging gabay namin Ama sa amin pong pakikibaka Ama sa sanglibutan ito Panginoon. Sa aming pagpapatuloy, hiniling po namin Ama ni ko po siyang manguna hanggang sa matapos po ang mga ating gawain nito sa matamis sa pangalan ng Panginoon Jesus. Ito aming po sa madalangin. Amen. Amen. At salamat sa Panginoon. At sa ating pag-uumpisa, ating buksan ang ating mga Biblia. Dito sa ating verse na gagamitin. Dito po sa Deuteronomy chapter 29, verse 29 po. Deuteronomy 29:29. Sabi po rito, ang mga bagay na lihim ay nauukol sa Panginoon nating Diyos. Ngunit ang mga bagay na hayag ay nauukol sa atin at sa ating mga anak magpakailanman upang ating magawa ang lahat ng mga salita ng kautusan ito. Sa English po, the secret things belong unto the Lord our God, but those things which are revealed belong unto us and to our children forever, that we may do all the words of this law. At ang pamagato ng pag-aaral natin, the secret things belong to the Lord. Mga kapatid, at isang napaganda na pag-aralan natin yung patungkol sa sekreto ng Panginoon. At alam niyo ba na ito isang bagay na malaman natin na hindi ito basta-basta sapagkat kung ano lang yung nireveal ng Panginoon yung ating malalaman. Ganon din mga kapatid sa atin. Marami rin tayong sikreto. Amen? Amen ba dyan? Lahat tayo may secrets. Nakangiti si Brother Romel ng sinabi ko. Lahat tayo may secrets at sabi nga yung definition ng secret, something that is hidden or concealed from others. Isang bagay na ito ay nakatago o naliligid sa iba. At maraming klase ng sekreto. At unang-una yung tinatawag nilang personal secret. Ito yung sinasabi ko, lahat tayo may sekreto. Sapagkat sa ating buhay, may mga hindi naman lahat ng bagay ay pinapaalam natin. Kanina nabanggit, yung may mga binata dyan, may dalaga, may tinatawag secret love, secret admirer. Mga kapatid, ano po, pag pinag-usapan yung personal secret, andun po. Kuminsan, hindi lang naman sa napapatungkol dyan, kuminsan yung kondisyon ng physical, ano, medical condition, tinisekreto yun, di alam na mayroon palang sakit. Sa hospital, napakahigpit dyan yung patient's confidentiality. Hindi mo pwedeng basta-basta anuin yung, i-reveal yung sakit ng pasyente. Bawal yun. Ay, didemanda ka nun. Kaya mayroong confidentiality. Ganon din, mayroon tayong secret kuminsan sa mga financial.
sa may mga patungkol sa mga problema na kinakaharap. At meron ding tinutukoy sa Biblia yung secret sins. Yun, yung mga nakatagong kasalanan. Ang nakakaalam nun, tayo lang, o yung taong gumawang kasalanan at saka ang Panginoon, mga kapatid. At isa pang secret, yung professional secret, yung sa mga business, may sekreto yung mga yan. Kaya pati doon sa mga makita mo yung sa mga restaurant, di ba bakit dinadayo? Kasi may sekreto ng kanilang recipe. Sister Bell, may sekreto siya doon sa mga cake niya eh. Pero pinamimigay niya yan. Kung sinong gusto. Sabi niya, di ba, ang sekreto ng pag-bake ng ube. Yan, binibigay niya. Yung iba ayaw ibigay, yung sekreto eh, sa kanila lang. Kasi gusto sa kanila lang yun. Dahil na pag-business. Meron tinatawag na trade secrets. Kaya ano yun. Isa pa, yung mga sensitive na secret, makikita mo sa mga gobyerno. Maraming sekretong bawat gobyerno sa buong sanlibutan. Kaya meron tinatawag nilang classified secrets. At ito yung for your eyes only. Doon lang sa may mga tinatawag na may clearance, matasang clearance sila o access. Doon lang nakakaalam yun. At nakalagay doon for your eyes only. Ngunit ang pag-aaral natin mga kapatid, yung spiritual secrets from the Lord. Ito'y napakaganda. Sapagkat ito'y binibigay ng Panginoon para sa lahat. At nawa dito sa ating pag-aaralan ay tulungan niyo sa panalangin, sabi ko, dahil hindi rin basta-basta pag-aralan ito. At ako'y patuloy na nananalangin sa Panginoon na sa pamagitan kanyang Espiritu Santo sapagkat itinapatungkol sa Panginoon, mabigyan man lang ng kaliwanagan nito sapagkat napahalaga sa atin. At sabi rito sa ating binasa na ang mga bagay na lihim ay nauukol sa Panginoon nating Diyos. Ibig sabihin, may mga bagay na exclusive lang sa Panginoon. Amen? At yung mga bagay na yon na exclusive sa Panginoon, hindi niya pinaalam sa atin. Dahil sa Kanya lang yun eh. Kaya kung titignan mo, pagpatungkol sa Panginoon, hindi natin alam ang lahat patungkol sa Panginoon. May nagtanong nga, saan ba nanggaling ang Diyos? Eh, may kamangmangan ng pagtatanong nun eh. Kasi sa Panginoon, walang pinanggalingan. Ang nakikita lang sa Biblia, nang pasimula. Pero actually, sabi ang Panginoon is eternal. Walang umpisa at walang katapusan. Kaya napangad na maalaman natin yun, pero sa pamagitan lang ng Biblia, nakikita natin. Dahil ilang na-reveal dun eh. Pero kung titignan natin, pagpatungkol sa nature o kalikasan ng Panginoon, yung attributes niya, alam natin ang Diyos ay pag-ibig. Pero alam ba natin kung gaano kalalim ang kanyang pag-ibig? Nakita natin dito sa Biblia na mayroong 4 dimensions of love. Ating Panginoon, yung haba, lalim, taas, lawak. Pero gaalam ba natin yung ang sukat nun? Yun ang nabanggit. Ang Diyos ay makapangyarihan sa lahat. Sabi nga. Pero alam nyo ba yung magnitude ng kapangyarihan kung gaano kalakas ang Panginoon? Napag-aralan natin yung kanina, yung Great Flood sa panahon ni Noah. Kung paano niya nakokontrol yung nature. Dahil siya naglikha niyan. Mga kapatid, nalalaman lang natin mga yun, pero yung kasukatan niyan, hindi natin lubos na lalaman. At higit sa lahat yung ang Diyos ay Diyos ng karunungan. Christ is the fountainhead of knowledge and wisdom. Sabi sa Biblia, ano po? Alam nyo ba na yung wisdom na galing sa Panginoon, binibigay sa tao. Pero yung kalakhan niyan, mga kapatid, kung gaano kalaki yung wisdom, hindi natin matarok yun o hindi natin maabot ng ating kaisipan. Alam niyo kung bakit? Ang halimbawang binigay dyan, yung, alam mo yung dagat, yun ang wisdom. Example lang yun. Yun ang wisdom ng Panginoon. At yung ating wisdom, yung isang baso lang na tubig. Kaya kung
Yung buong tubig ng dagat, hindi mo pwedeng ilagay sa isang baso. Hindi kakayanin. Ganon ang wisdom. Hindi natin maabot yung wisdom ng Panginoon. Kung hindi, yung binibigay niya lang sa atin yung makakaya natin, mga kapatid. Kaya napakaganda sapagkat tinuturuan tayo. Tulad na lang yung yung kapangyarihan ng Panginoon. Sabi natin na tayo ay nananampalataya ng Diyos ay makapangyarihan sa lahat. Mga kapatid, hindi pa natin nakikita higit na kapangyarihan ng Panginoon, kundi nakikita natin doon na walang imposible sa Diyos. Kikita natin doon sa lugar ni na Brother Dong, nasusunog yung California, isang ibang parte ng California. Halos hindi makontrol ng tao na yan. That's a part. Yung malalakas na earthquake, malalakas na yung mga sa snow. Mga kapatid, maraming yan. Isa part lang. Pero yung kapangyarihan ng Diyos sa iba parang paraan, hindi pa natin nakikita. Kung paano niya nilikha ang tao, kung paano niya nilikha lahat ng mga bagay, paano niya naisip lahat mga yun. Yung kagandahan ng ating kapaligiran. Ang lahat ng mga hayop, ang lahat ng may species, at ang isa na lang yung katawan ng tao. Pag pinag-aralan mo yung anatomy at physiology niya, yung bawat parte ng tao at saka yung bawat function, magugulat ka kung paano kaganda nilikha ng Diyos yan. Ngunit hindi lang doon sa physical, lalo na yung mga spiritual, mga kapatid. Isang napakaganda niya, mga kapatid, na makita natin. Na ibinigay niya yung image sa atin. Yung wangis ng Panginoon. Kaya meron tayong bahid ng nature ng Panginoon yan. At napakaganda sapagkat kung nakikita na natin yun, yung kadakilaan ng Diyos, sa pabagitan ng kanyang katangian o yung attributes na titutukoy doon, lalo pa tayong higit na manampalataya sa Panginoon. Amen? Lalo higit pa tayong maglingkod. Na hindi natin basta binabaliwala ang Panginoon. Hindi na basta natin binabaliwala ang kanyang mga banal na salita. At sabi na, God is so good. Pero gaano ba natin nalalaman sa ating sarili na napakabuti ng Diyos sa ating buhay? Sapagkat tayo nabubuhay, sapagkat tayo kumakain, sapagkat tayo binibigay niya sa ating pangailangan. Ngunit higit pa dyan, mga kapatid, dahil yun lang ang nararanasan natin. Alam niyo ba na pag masabi natin ang Diyos ay napakabuti, Diyos ng kabutihan, higit doon sa mga bagay na mga material dapat natin makita sa espiritual. Ngunit ang sanlibutan hindi nakikita yun dahil sila'y bulag. Ngunit salamat sa Kristiyano na ito ay napag-aaralan natin. Na sa bawat sandali, habang everyday na tayo nag-aaral ng kanyang banal na salita, higit nating nauunawaan at higit tayong pinagpapala ng Panginoon. Yung revelation ng kanyang banal na salita, mga kapatid, hindi lang natin ito pinag-aaralan. Dahil mayroon tayong alam. Kung hindi, pinag-aaral natin salita ng Diyos para ito ay maunawaan at may apply natin sa ating buhay. Dahil sayang lahat ng mga bagay na yun. Mga kapatid, may mga bagay na sinasabi rito na it's beyond. It exceed our comprehension. It's beyond our comprehension. Beyond our knowledge, understanding. Hindi binibigay ng Panginoon niya. Tulad na lang isang bagay, bibigyan ko kayo sa halimbawa, yung future. Hindi binigay sa atin ng Panginoon na maalaman natin yung future. Alam ba natin mangyayari bukas? Hindi natin alam. Hindi natin alam mangyayari bukas. Alam ba natin ang ating magiging kapalaran sa next month, sa February, sa March,
dun sa madarating na buwan. Alam ba natin? Yung mga ibang tao, di nila alam, bukas makalawa o sa next week sa buwan, mamamatay na pala sila. Di iba, hindi nila alam, magkakasakit pala sila. So, hindi pinaalam sa atin ng Panginoon yan. Sa pang bagay na hindi natin higit na nalalaman, mga kapatid, bagamat sinulat sa Biblia, yung patungkol sa langit. Sabi sa Biblia, sabi ng Panginoon, yung mga matuwid, yung matapat sa wakas, sila papasok sa langit. At doon sa langit, dinescribe sa Biblia na ito ay may tinawag na pearly gates, streets of gold. Pero hindi inelaborate, in-explain ng gusto kung gaano kaganda yung langit. Amen? Hindi natin alam yun. Malalaman lang natin kung nandun tayo. Ito, sinabi lang ng Panginoong Hesus na mayroong langit. Paghahanda ko kayo ng kalalagyan, sabi niya. At ako'y babalik. Sinabi rin niya yung katiyakan na mayroong impyerno. Na ito'y dagat-dagatang apoy at doon ang papunta yung Diablo at kanyang anghel at sa mga hindi mananampalataya, sa mga makasalanan. Sinabi rin doon. Pero hindi natin alam kung gaano kahirap yung kaparusahan na naghihintay. Sabi lang doon, nandun ang pagtatanis ng ngipin. So makita natin doon na may reality. Pero hindi natin alam yung extent ng kaparusahan doon. Mga kapatid. Itong mga bagay na ito, binigay lang tayo ng tawag doon, yung glimpse na tinawag doon, maalaman natin. Ngunit mga kapatid, ang tanong doon, bakit hindi pinakita lahat sa atin ng Panginoon yun? Hindi niya na-reveal. Bakit merong limitasyon na hindi pa nare-reveal sa atin? Ano sa palagay niyo ang tanong? Ang sagot doon? Kasi hindi pa napapanahon at naka-reserve yan sa panahon ng Panginoon. At pangalawa na dapat makakita natin upang ma-exercise natin yung pananampalataya. Amen. Nahigit tayo manampalataya sa Panginoon. Na yung ating kaalaman, mga kapatid, ay inadequate. Napapakita, mga kapatid, na we're under the consciousness of our own ignorance, weakness, our dependence to God. Na kailangan talaga tayong magpakumbaba. Mayroon tayong kakulangan, kahinaan, at tayo depende sa Panginoon. Upang ito rin ang siyang magturo sa atin na higit nating lingkuran ng Panginoon. Na siya'y sambahin sa Espiritu at katotohanan. Na ito rin ang siyang nagtutulak sa ating mga kapatid. Tulad ng napag-aral natin kanina kay Noah, na tayo maging masunurin sa Panginoon. Sabi natin kapatid kanina, which is totoo, yung pananampalataya ay may kalakip na pagsunod o gawa. Kaya dito ang tinitignan ng Panginoon. Alam niyo mga kapatid, isang bagay na nating nakakita rito. Tingnan natin yung binilagay na edad, age, dito sa Biblia is from 70 to 80. Nakalagay sa Biblia yun. Kaya kung ikaw ay nasa 60s na, tulad ko, nandun ka na sa 80 to 90%. Kaya nandun ka na sa twilight. Malapit na. Mga kapatid, alam mo ba kung ang pinakamatandang nabuhay sa Biblia? Sino mga kapatid? Si Methuselah, di ba?
Ilang age nun? 969 years, mga kapatid. Siya yung anak ni Enoch at lolo ni Noah. Ito yung lolo ni Noah. Ngayon, kung titignan mo sa Biblia, yung one day sa Panginoon is equivalent to 1,000 years. Sa Panginoon, ha? Yung one day lang sa Panginoon, equivalent to 1,000 years. Yung pinakamatanda na buhay sa Biblia ay 969 years. Hindi niya inabot yung 1,000 years. At tayo ngayon sa kapanonan natin, sabi sa Biblia, up to 80. Minsan iba umaabot ng 100. Kung titignan mo, 10% lang ng 1,000 yun. So, sa paningin ng Panginoon, tayo pa ay bata pa. Amen? Yun, kaya kung sabi nila, 60 ka na, 65, o ano man, bata ka pa sa harapan ng Panginoon. Kasi sa Panginoon is 1,000 years. Ngayon, ba't natin sinasabi ito mga kapatid? Alam mo bilang magulang, sa lahat ng mga magulang, yung anak mo maliit, uutusan mo ba siya na mag-drive ng sasakyan? Uutusan mo ba siya magluto? Papagawa mo ba sa kanya mga bagay na pagmatanda? Hindi, di ba? Ikaw ang gagawa. Mga kapatid, ang ating Diyos, ang Diyos Ama, ganun din. Hindi niya ibibigay sa atin yung mga bagay na hindi pa natin kakayanin. Amen? Amen ba tayo dyan? Amen. Yung mga revelation na hindi kaya ng ating kaisipan. Hindi natin kaya, hindi niya ibibigay yan. Kaya yung inire-reveal lang niya, yung kakayanin natin. At para ano yun, kailangan tayo ay maging dependent sa Panginoon. Di ba ang bata dependent sa kanyang magulang, sa lahat? Tayo rin ay maging dependent sa Panginoon. Ano pang magandang quality na sinabi ng Panginoon? Ang bata ay mayroong humility. Masunurin. Amen. So, bilang bata, tayo maging masunurin palagi sa Panginoon in a sense na para tayo ay maging mature spiritual. Mga kapatid. At isang bagay na hindi pa rin bakit hindi yung knowledge natin ay limited pagpatungkol sa Panginoon. Merong mga bagay na hindi nire-reveal ang Panginoon sa atin. Yung death. Alam ba natin kailan tayo mamamatay? Hindi natin alam. Maaring meron tayong hindi halimbawa lalo na yung may mga sakit ng cancer na tinaningan. Sabi nila, tinaningan ako ng 6 months. Mga kapatid, salamat sa Panginoon yung kamag-anak namin tinaningan 6 months, more than 1 year na. Lumalakas na lumalakas. Kasi hindi natin alam. It's inevitable, sabi ko. Aring datin, pero hindi mo alam, Diyos na nakakalam. Hindi ibinigay sa atin yun. At ano pa, hindi niya sinabi kung kailan babalik ang Panginoon. Hindi rin sinabi sa Biblia. Pero may binigay siya ng mga signs na babalik ang Panginoon. Hindi rin sinabi kung kailan ang Judgment Day. Ngayon kung titignan mo yun at iisipin natin bakit hindi ibinigay yan. Upang tayo maging handa palagi sa lahat ng oras. Na mga kapatid, kung ano yung ibinigay sa atin sa oras na ito, ang araw na ito, ito'y atin. Nahawa tayong maging handa. Kaya sabi doon sa Amos, be prepared. Sabi nga, di ba? Kaya meron tayong tinatawag na habitual preparation. Na anytime, maaaring dumating ito. Maaaring tayo mamatay, maaaring bumalik ang Panginoon, biglang judgment day na kagad. Handa ba tayo mga kapatid? Wala ko narinig na amen. Handa ba tayo? Kailangan talagang maging handa tayo. Ito isipin natin palagi. Kaya nga, sabi na sa Biblia, tayo parang singaw lang sa isang panahon. Hindi natin naalalaman kung anong mangyayari bukas. Lahat ng mga bagay na sa atin, maaaring mawala. Anytime. Makikita mo sa kapaligiran. Makikita mo mayaman, alalaki ng bahay na bigla naso. Makikita mo,
biglang lumubog ang barko. Minsan, biglang na-aksidente. Di natin alam. Kasi, yun ang itinakda ng Panginoon. Ngayon, sabi dito sa ating binasa, ang mga bagay na lihim ay naukol sa Panginoon nating Diyos. Ngunit ang mga bagay na hayag ay naukol sa atin at sa ating mga anak na magpakailanman. Ito naman yung sinabi rito na those things which are revealed belong unto us and to our children forever. Meron namang para sa atin talaga ibinigay ng Panginoon. At itong binigay ng Panginoon, ito'y blessing. Amen? Ito'y privilege na dapat malaman natin. At dito, mga kapatid, ano sa palagay nyo yung binigay ng Panginoon? Di ba yung kanyang banal na salita? Amen? Yung Word of God, yung Gospel. Na ito'y ibinigay niya sa atin, mga kapatid, na hindi lang sa atin mapapakinabangan, kundi yung mga anak natin. Ibig sabihin, para sa lahat ito, yung salita ng Diyos. Dahil dito salita ng Diyos, nakilala natin ang ating Panginoon. Amen? Nakilala natin ang Diyos. At ano pa nakilala natin? Nakilala natin ang ating sarili. Amen. Amen? Nakita natin ang sarili at ating kalalagayan sa harapan ng Diyos. Amen? At doon, nung nakita natin ito, mga kapatid, anong nangyari? Doon inireveal ng Panginoon yung kanyang kaligtasan. Kaya mayroong tinatawag na secret of salvation. Yan, nabasa nyo ba yung merong ano yun yung secret of salvation, nabanggit yan sa pag-aaral natin. Bakit sinabing secret? Kasi hindi lahat ng tao alam ito. Bagaman naririnig nila yung kaligtasan, ang nakakaalam lang yung tunay na nakaranas. Amen? Yung mga tunay na nakaranas, yun lang na makakaalam ng kaligtasan. Sige nga, punta ka sa labas. Alam ba nila na ligtas ka sa kasalanan? Hindi nila alam na yung puso mo ay bago na. Ngunit makikita nila ito sa pamagitan ng iyong gawa. So yung mga secret of yung salvation na yan, na binigay sa atin, anong sabi? Kailangan din i-share natin. Kanino natin sinishare? Di ba sa pamilya? Sa ating mga anak? At sa ibang tao? Kaya nga may Great Commission, di ba? Doon natin na makita rito na yung revelation na ibigay sa ating Panginoon, hindi lang sa atin, para sa lahat. To be shared. Ngayon, nung wala pa tayo sa Panginoon, meron tayong religion. Naniniwala tayo sa Diyos. Pinagtatanggol pa nga natin yung mali. Kasi hindi natin alam. Hindi natin kilala ang tunay na Diyos. At isa pa dun sa salita ng Diyos, hindi lang niya ito ibinigay. Kung hindi sabi dun sa Joshua 1:8, dapat nga basahin natin to araw-araw. You have to meditate my word day and night, sabi niya. Inuobliga tayo dyan, mga kapatid, sapagkat napakahalaga na hindi lang tayo magkaroon ng knowledge o wisdom. Hindi lang head knowledge o wisdom, kung hindi upang tayo magtagumpay. Kasi nakasulat lang dyan, mga kapatid, ang lahat ng patungkol sa kalooban ng Panginoon. Nandun yung secret of salvation at sa pamagitan lang ni Kristo ang kaligtasan. Alam ba natin yun? Hindi natin alam maliban nung tayo nakinig. Ngayon, sa pakikinig ng salita ng Diyos, di ba, nagkakaroon ng pananampalataya. Kaya tayo nakapaniwala. Anong sumunod doon? Meron tayong secret of prayer na binigay pa. Ngayon yung sa kaligtasan, alam na natin kung paano maligtas. Kabisado na natin yan dahil naranasan natin yan. Paano naman yung na-backslide? Kailangan manumbalik siya. Kailangan masunod muli yung requirements ng Panginoon. Sa mga kasalanan, dapat sila ay magsisi at manampalataya. Di ba? Kailangan ng regeneration, mabago ang kanilang buhay. Mga kapatid. Ngayon, isa pa yung secret of prayer, mga kapatid. Alam mo ba na yung kasali na ang kasama ng prayer obedience din?
Kung kay nananalangin ka, may kasamang obedience yan. Dahil yun lang maging effective yung prayer mo. Prayer with obedience, with faith, at nandun yung Holy Spirit, mga kapatid. Alam niyo ba na ang mga bagay na mga nire-reveal ng Panginoon ay sa pamagitan kanyang banal na salita at sa pamagitan ng Espiritu Santo. Mga kapatid, dito gusto kong gamitin natin yung 1 Corinthians. Dito po sa verse 9. 1 Corinthians 2:9. Sabi po rito, but as it is written, eye has not seen, sabi niya, nor ear heard, nor have entered into the heart of man the things which God has prepared for those who love Him, sabi niya. Basahin natin sa Tagalog. Dapat gaya ng nasusulat ang mga bagay na hindi nakita ng mata at ninarinig ng tainga na hindi pumasok sa puso ng tao, anong mga bagay na inihanda ng Diyos sa kanila na nagsisiibig sa Kanya. So mayroong inihanda ng Diyos doon sa mga nagsisiibig sa Kanya. Sino man nagsisiibig sa Diyos, mga kapatid? Mga Kristiyano. Diba? Yung mga naligtas lang sa kasalanan, pwedeng makaibig sa Panginoon. Dahil hindi mo pwedeng maibig ang Panginoon kung may kasalanan sa iyong puso. Tanda natin yan. O sabihin mo, mahal mo ang Diyos. Pero hindi mo maiibig kung habang mayroong kasalanan. Naging hadlang yan eh. Ngayon, sabi rito, may mga bagay na inihan Diyos sa Kanya, nagsisiibig sa Kanya. Ang unang papasok sa atin, anong inihanda ng Diyos sa atin? Sa atin. Di ba? Yung buhay na walang hanggan. Yung langit. Yun ang nasa kaisipan ng bawat isa. Totoo yan, na hinanda ng Panginoon yun doon sa magtatagumpay, magtatapat hanggang sa wakas. Ngunit kung bababa ka sa verse 10 ng 1 Corinthians 2:10, ang mga ito ay ipinahayag sa atin ng Diyos sa pamagitan ng Espiritu. Amen? Sapagkat nasisiyasat ng Espiritu ang lahat ng mga bagay o ang malalim ng mga bagay na Diyos, ng bagay ng Diyos. Sabi niya, the Spirit searches all things, the deep things of God. Yan. Umalis na tayo doon sa langit, papunta na tayo saan? Ano yung mga malalim na mga bagay tinutukoy dito? Walang iba yung gospel o yung ebanghelyo ng Panginoon. Alam ba yung ebanghelyo ng Panginoon? Inilihim yan ng Diyos, umpisa pa. Doon sa bago nilalang ang mundo, nasa kaisipan na ng Panginoon itong gospel, ebanghelyo. Doon sa Genesis, umpisa doon na inumpisa yung gospel. Yung iba hindi pa nakikita ito, pero nakita na doon, pinakita na. At nagkaroon ng kaganapan sa New Testament, mga kapatid. Doctrinal to, no? Na inireveal ng Panginoong gospel. At ito'y ipinahayag ng Espiritu Santo. Sabi rito, sapagkat sino sa mga tao ang nakakakilala ng mga bagay ng tao, kundi ang Espiritu ng tao na nasa kanya. Kaya hindi naman ang mga bagay ng Diyos ay hindi nakikilala ng sino man maliban ang Espiritu ng Diyos. Pakinggan niyo mabuti ito. Sapagkat sino sa mga tao nakakilala ng mga bagay na ito kundi ang Espiritu ng tao. Tulad na banggit ko kanina, yung sarili mo, ikaw lang nakakakilala sa iyong sarili. Amen? At ang Diyos ang nakakakilala sa sarili mo. Ngayon, kung alam mo kung ikaw ay nalulungkot, alam mo kung ikaw ay masaya, alam mo kung may problema ka, o alam mo kung may sakit ka. Pero hindi alam to ng ibang tao, maliban na ito'y sasabihin mo. Kung minsan nakangiti ka, pero sa loob malungkot ka. Diba? Sabi nga, laughing or smiling the outside, crying in the inside. Yeah. Pinapakita mo lang yung mukha mo ganyan, pero sa loob. Ganun ang sa tao. Pero sabi rito, ganun din na ang mabagay ng Diyos. Hindi nakikilala ang sino man maliban Espiritu ng Diyos. Sino nakakakilala sa puso ng Diyos? Yung kanyang mga kalooban. Ang Espiritu Santo. At sa pamagitan ng Espiritu Santo, mga kapatid, kaya nga dito sa Ebanghelyo, dito sa Biblia natin, salita ng Diyos, siya ngayon ang
tumutulong sa atin na maunawaan natin yung salita ng Diyos. Amen, mga kapatid? Ang Espiritu Santo ang tumutulong sa atin. Kaya para ito'y maipaliwanag natin, maunawaan natin, at may apply sa ating buhay. Ngayon dito sa verse 12, ngunit ating tinanggap, hindi ang espiritu ng sanlibutan, kundi ang espiritu mula sa Diyos upang ating mapagkilala ang mga bagay na sa atin ay binigay na walang bayad ng Diyos. Anong tinanggap natin, mga kapatid? Espiritu ng Diyos, hindi ang espiritu ng sanlibutan. Makinig kayo rito dahil ito yung sinabi ni Pablo, ito yung doctrinal. Mga kapatid, ang Kristiyano, mga kapatid, ay tinanggap niya yung espiritu mula sa Diyos. Kaya yung espiritu ng sanlibutan, hindi na nawa makita sa atin. Kasi ang tinanggap na natin, espiritu ng Diyos. Upang ating makilala, sabi niya, ang mga bagay na ating binigay na walang bayad ng Diyos. Mga kapatid, libre yung ibinigay sa atin. Di ba libre yung kaligtasan? Amen? Yung dispensation of grace. Libre. Libre manalangin. Libre humingi sa Panginoon. Kahit saan. Oh, yung ba wisdom, basta ba ibibigay sa iyo yan sa sa school? Hindi, babayad ka muna ng tuition fee para makapag-aral eh. Para makuha ng knowledge. Pero sa Panginoon, ibibigay na libre. Kaya binibigay lahat yan sa mga anak ng Diyos. Amen ba tayo, mga kapatid? Nung ibinibigay sa atin ng Panginoon, di ba tayo maging matalino kung tayo binigay ng Panginoong karunungan? Kung binigay sa atin yung blessing ng prayer, di ba dapat tayo manalangin? Kung binigay sa atin yung kaligtasan, di ba dapat tayo namubuhay sa kaligtasan? Kung binigay sa atin yung buhay na banal, di ba dapat tayo nabubuhay sa banal? So walang contradiction doon, mga kapatid, di ba? Di po ba? Na nawa sa Kristiyano, mawala sa atin yung espiritu ng sanlibutan. Dahil hindi yun ang binigay ng Diyos sa atin. Hindi yun ang tinanggap natin. Ngayon, sabi sa verse 13, na ang mga bagay na ito atin namang sinasalita. Hindi sa masalitang tinuturo ng karunungan ng tao, kundi sa itinuro ng Espiritu, na iniwinawangis natin mga bagay na ayon sa Espiritu, sa pamanalitang ayon sa Espiritu. Ngayon, tingnan natin, mga kapatid. Ang mga bagay na ito ay atin namang sinasalita, hindi sa masalitang itinuturo ng karunungan ng tao. Sino nagturo? Ang Espiritu Santo. Hindi yung karunungan gagaling sa atin. Kaya kung ang sino man tumatay sa pulpito nangangaral, kung siya nangangaral patungkol sa espiritual, dahil sa Espiritu Santo. Ngunit binibigyan tayong karunungan dahil tinanggap natin ito upang maipahayag. Ngayon, ito yung tinatawag na language of God. Ano yung language of God? Sasabihin ng iba, Aramaic. Sasabihin nila ganito. Diba, kahit saan ka mangaral na anong lingwahe, anong dialect, Ilocano, Bisaya, Tagalog, o anuman, English, mga kapatid, iisa yung pinapahayag natin yung Ebanghelyo ng Panginoon. Amen? Kasi yun ang language of God, the gospel mismo. At yung spiritual. Hindi tayo nagpapahayag ng mga bagay na hindi ayon sa Ebanghelyo. Alam niyo kung bakit? Kaya nga, bawat tumatayo sa pulpito, dapat ipahayag kung ano ipinapahayag ng Panginoon. Amen? Kung ano yung sabi na po, ito ipahayag mo, you have to preach it. You have to preach it. Hindi natin pinipreach yung sarili nating opinion. Kundi sa Panginoon lahat yan. Maalaman natin, mga kapatid, ito, lalo na sa mga tayong lahat na Kristiyano, tayo ay ginagamit ng Panginoon para ipahayag kanyang banal salita. Ngayon, sabi pa rito, ang taong ayon sa laman ay hindi tumatanggap ng mga bagay ng Espiritu ng Diyos, sapagkat ang mga ito ay kamangmangan sa Kanya. Hindi niya naunawa sapagkat ang mga iyon ay sinisiyasat ayon sa Espiritu. Yung tao ayon sa laman, hindi tumatanggap ng mga bagay Espiritu ng Diyos. Mga kapatid, iba yung lingwahe ng Kristiyano, iba yung lingwahe ng sanlibutan. Yung lingwahe ng Kristiyano, tayo nagsasalita ayon saan? Ebanghelyo. Ayon sa araw ng Panginoon. Kaya sa ating pananalita, mga kapatid, tayo mag-iingat. Amen?
Yung sanlibutan, anong lingwahe nila? Lingwahe ng sanlibutan. Nandiyan yung pagbumura, palalait, ang dami dyan, ng mga kapaitan, mga kapatid. Ngayon, doon nagkakaiba ang Kristiyano at sanlibutan. Nanawa sa ating buhay, mga kapatid. Iyan ang makita palagi. Na tayo nagsasalita ayon sa salita ng Diyos para sa Panginoon. Sapagkat, sabi nga, kayo'y magsalita sa inyong pananalita, nawa ito ay maglasang asin, taglay ang biyaya, gagaling sa Diyos. Ngayon, ngayon kung minsan tayo nagpapayag ng salita ng Diyos, hindi nila napag-uunawa. Kasi merong discernment bago mo, kasi nung unang dinig ng nagkinig ang salita ng Diyos, hindi ko maintindihan. Kaya dapat tayo maging, meron tayong patience. Tayo nangangaral, tayo mandalanginin, pwede tayo mag-ayuno. Kasi hindi basta-basta mga kapatid. Mabigat yan na ipahayag ang salita ng Diyos sa libutan. Kasi nasa kanila yung kamangmangan. Ang damong mga question yan. Kaya mga kapatid, sabi nga dapat kayo ay nag-aaral salita ng Diyos para mayroon kayong isasagot. At ang Espiritu Santo ang tumutulong sa atin. So lahat ng mga na-reveal ng Panginoon sa atin, ito naman ang ginagamit natin para sa ating paglilingkod, para sa ating buhay, para sa iglesia, mga kapatid. Alam niyo ba na isa sa isang bagay na binigay ng Panginoon, yung kanyang mga promises? Sino nakakalam ng promises of God? Di ba yung mga Kristiyano? Ano sabi niya? Hindi ko kayo iiwanan o pababayaan. Sa pamagitan ng Panginoon tayo magkakaroon ng kalakasan. Sa pamagitan ng Panginoon tayo ay magtatagumpay. Anong sabi ng yung mensahe ng inawit kanina? It's no secret what God can do. There's no power, sabi niya, that can conquer you. Dahil kasama ang Panginoon. Diba napakaganda mga kapatid? Kaya sabi ko kay Sir Bel, ito i-play mo kasi yan. Alam mo ba na there's the secret of safety. Alam mo, tuwing lalabas tayo sa Panginoon, nanalangin tayo. Hindi natin alam kung ano mangyayari. Na tayo sa trabaho, kung saan man tayo pumunta, umuwi man tayo, ano mang gawin natin. Maaaring may mangyari sa ating masama. Pero ang Panginoon, nandyan na, nag-iingat sa kanyang mga anak. Alam ba na ilang beses na tayo nagkasakit? Ngunit tayo pinagaling ng Panginoon. May mga nagkakasakit, bigla na lang kinukuha sila, namamatay. Pero bakit hindi tayo kinukuha ng Panginoon? Sapagkat mayroon pa tayong gagampanan. Tayo gumagawa pa sa Panginoon. Oh, di ba? Ngayon, kaya tayo nililigtas ng Panginoon sa mga sakuna o anuman dyan, tayo pinapagaling dahil para makagawa pa tayo sa Panginoon. Dahil kung meron tayong problema, meron tayong karamdaman, o anumang dumating sa atin, di ba mahirap tayong gumawa sa Panginoon? Di ba? Kaya lalo tayong higit maging malakas sa Panginoon. Lalo tayong maging masigla, masigasig. Kaya dinadalangin natin ating mga kapatid, may mga kapatid natin na mahirapan silang maka-attend ng gawain. Salamat na lang may mga online, di ba? Pero mga kapatid, this is a personal and individual matter sa buhay ng San Cristiano. Hindi pare-parehas ang pananampalataya. Hindi pare-parehas ang antas, mga kapatid. Maging sa kaalaman, hindi pare-parehas. Ngunit ang Panginoon, binibigay niya ito pare-parehas. Nasa atin yun. Amen? Ngayon, mayroon pang makita sa atin ng Panginoon, which is the secret of obedience. Tulad kanina. Anong nakita danon? Ang secret ng obedience. Yung faith and love, magkakasama rin yan. Yung pag-ibig. Nireveal dito ng Panginoon mismo na mahalin mo ng Diyos ng buong puso,
ng buong kaluluwa, ng buong lakas mo. Sasabihin ba ng Panginoon kung di magagawa yan? Sinabi lang yan sa mga Kristiyano. Hindi pwede magawa yan ng nasa sanlibutan. Mahalin mo yung kapwa na tulad ng iyong sarili. Gaano ko kita kamahal, kapatid? Di ba? Hindi tayo nagmamahal lang sa ibang kapatid. Yung iba hindi natin minamahal. Kailangan pantay-pantay. Tandaan natin, mga kapatid. Minamahal natin. Kaya yung iba hindi naman nila lubos na tayo nagkakaunawan. Dinadalangin natin ang bawat isa. Kasi doon nagkakaiba eh. May mga lubos na napabanal, yung hindi pa may carnality. So nagkakaiba yung sa pagmamahalan nila. Mga kapatid, tayo magkakapatid ay mag-ibigan. Tayo'y isang dapat na makita palagi ng Panginoon. Tayo tinawag sa kanyang kaharian. Tayo kabilang sa isang iglesia. Iisang Diyos, isang panampalataya, isang doktrina. Tayo mag-ibigan. Alam mo ba, yung katagumpayan ng bawat isa dahil nagkakaisa. Amen. Kung mayroong nagkakasakit, di ba inaalala niya? Kung may nanghihina, pinapalakas. Hindi natin pinababayan bawat isa. Ngayon, minsan di naman matawagan natin lahat ang isa. Pero tandaan niyo mga kapatid, dinadalangin natin ang bawat isa. Kahit hindi natin sabihin sa kanila, dinadalangin natin bawat isa dahil iyan ay napakalakas. Hindi man nila naririnig, dinadalangin. Mga kapatid, nanawa abutin sila ng Panginoon sa lahat ng kanilang pangailangan. Alam niyo ba na ang idinadalangin natin sa bawat kapatid, kung ano yung pinaka-the best, ibigay sa kanila ng Panginoon. Di ba napakaganda yun na dala? Oo. Sa kanilang mga material, sa kanilang physical, financial, lahat dinadalangin natin. Kung ano yung pinaka-the best, bibigay ng Panginoon. At yun ang gusto ng Panginoon na idalangin natin ang bawat isa, mga kapatid. Alam niyo ba na ang iglesia ng Diyos ay nagtatagumpay dahil nagmamahala. Yung pag-ibig ng Diyos ang siyang pumipilit sa bawat isa. Na mahalin natin ang bawat isa. Mahalin natin ang Diyos, mahalin natin ang gawain. Mahalin natin yung ibang kaluluwa. Mga kapatid, na isang bagay na makita rin natin, na nawa ng Panginoon ay nangungusap sa kanyang mga. Dito sa Amos chapter 3 verse 7, sabi niya, "The Lord God will do nothing, but He revealed His secret unto His servants, the prophets." So, tingnan niyo yung nangyari kay Noah, na bago dumating yung Great Flood, sinabi na Panginoon na gumawa ka ng daong. With that span of more than 100 years, mga 120 years yata yun, nag-preach si Noah. Pero ilan ang naligtas? 8 lang. Kasama siya. Isipin mo, for the span of 120 years, nung dumating yung baha, more than 600 years na si Noah, yung age ng yun. Bago sinunog yung Sodom at Gomorrah, hindi inilihim ng Panginoon. Sinabi niya kay Abraham. Dahil si Abraham, pamangkin niya si Lot. Yan. At sinabihan si Lot ang kanyang pamilya na lumikas. Alam niyo naman ang kwento, di ba? Hindi nakaligtas si Mrs. Lot dahil bumalik. Lumingon. Ano pa? Si Joseph. Di ba? Siya ang nag-interpret ng dreams. Secret yun, ha? Sinabi sa kanyang Panginoon yung interpretation. Si Daniel, ano nakita natin kay Daniel? Siya rin ang nag-interpret na
yung pagdating ni King Cyrus. Sino pa? Marami mga kapatid. Ngayon, dumating ang Panginoon, ang mga apostol hanggang sa kapanahonan natin. Anong sinasabi nila? Still preaching the word. Na darating ang Panginoon, yung second coming of Christ, na dadali niya ang iglesia at magkakaroon ng judgment. Na hanggang sa ngayon, sabi nga, kung paano sa kapanahonan ni Noah, hanggang sa kapanahonan natin ngayon, yun din ngayon ang nagiging ugali o buhay ng mga tao. Marami ang hindi sumusunod sa Panginoon. Mga kapatid, dito gusto kong basahin ito. Sa Psalms 25 verse 10. Sabi niya, the secret of the Lord is with them that fear Him. Sa mga natatakot sa Kanya. And He will show them His covenant. Pag fear of the Lord, ibig sabihin yun, yung respeto, mataas na respeto mo sa Panginoon. Namahal mo siya. Ikaw naglilingkod sa Kanya. Dahil hindi yung takot na ikaw ay pupunta sa impyerno. Kasi sa Kristiyano, wala na yung takot na in the sense na ikaw ay pupunta sa impyerno. Alam mo na ikaw ay pupunta sa langit dahil ikaw ay nasa Panginoon. Ngunit ikaw ay magtatapat hanggang sa wakas. Ikaw ay maglilingkod sa Panginoon. Lahat ng mga bagay na nakakahadlang, dapat iiwanan niya. Amen? Kasi kung minsan, tayo ang nagbibigay hadlang sa ating sarili para tayo lumago sa pananampalataya. Amen? O, bakit yung may iba nating kapatid nung minsan may mga nanghina hanggang ngayon di pa nakapanumbalik? Kasi nagbibigay ng dahilan sa kanilang sarili. You see? Kaya sabi ng Panginoon, maliban na iwanan ninyo yung sarili. Diba? Hindi kayo makakasunod sa Panginoon. Hanggang sa ngayon, unless na iwanan mo yung sarili, paano ka makakarating sa Kanaan? Paano ka lubos ng pamapabanan? Mga kapatid. At isang bagay ating basahin dito sa Ecclesiastes. Punta tayo sa Ecclesiastes. Tayo magtatapos na. Dito sa 12 verse 14. Ang sabi po rito, umpisa natin sa 13. Ito ang wakas ng bagay, lahat ay narinig. Ikaw ay matakot sa Diyos at sundin mo ang kanyang mga utos. Sapagkat ito ang buong katungkulan ng tao. Amen? Sapagkat dadalhin ng Diyos ang bawat gawa sa katulan, pati ang bawat kubling bagay, maging ito'y mabuti o maging ito'y masama. Mga kapatid. Sabi sa English, sabi niya, for God shall bring every work into judgment, with every secret thing, whether it be good, whether it be evil. Mga kapatid, nawa, kung dadalhin Panginoon sa judgment, lahat ng sekreto natin, dapat yung sekreto ng mabubuting. Kasi mayroon tayong mga secret. Kaya sabi nila, may secret sins. Mga kapatid, hindi yan masusumpungan sa Kristiyano. Dahil tayo naligtas na. Tayo lubos na napabanan. Amen. Hindi na masumpungan. Ang masusumpungan sa atin, ano yun? Yung righteousness ng Panginoon. Yung mga mabubuting gawa. Kaya hindi naging walang kabuluhan yung revelation ng Panginoon sa atin. Ngayon kung pupunta ka sa ating verse, sabi niya, ulitin natin the secret things belong to the Lord our God, but those things which are revealed belong to us and to our children forever, that we may do all the words of this law. So makita mo, magpawalang hanggan yung revelation ng Panginoon. Kaya magmula sa kapanahunan ni Noah papunta rito, yung from generation to generation, iisa yung nireveal ng Panginoon. Para sa atin, magulang sa atin, sa ating mga anak apo-apuhan, kundi pababalik ng Panginoon. Bakit? Upang, sabi niya, ating binasa, upang ating magawa ang lahat ng mga salita ng kautusan ito. Ito yung conclusion. Kaya binasa natin yung Ecclesiastes. Kasi pagkatapos na ito ay
judgment. Mga kapatid, sabi ko nga, 10% pa lang tayo. Yung pupunta natin ay buhay na walang hanggan. Tandaan natin yun, mga kapatid. Balang araw magkikita tayo ron. Amen? Magkikita tayo lahat doon. Wala nang virtual fellowship. Sama na natin ang Panginoon. Lahat ng ating mga kapatid sa Panginoon, sa Pilipinas, sa iba-ibang lugar, na sila rin ay naging tapat. Kaya tayo nakafocus doon sa mga bagay na pang-spiritual, sa mga bagay na hindi nakikita. Sapagkat sa revelation ng Panginoon kailanman, napakahalaga ng kanyang mga pangako. Ang sabi niya, I will come again. Babalik ako. At babalikan niya ang kanyang iglesia. Purihin ng Diyos sa kanyang mga banal na salita, nawa. Ito'y nakapagbigay sa atin ng hindi lang kaalaman, kung hindi karunungan at higit sa lahat, na makita rin natin ating sarili, na yung mga bagay na na-reveal ba sa atin, pinapahalagan ba natin? Yung bang kaligtasan, napapangalagaan, yung ating relasyon sa Panginoon, ating paggawa. Nakikita ng Panginoon ang bawat isa sa atin, mga kapatid. Hindi tayo makapag-ihim. Alam ng Diyos. Ultimo yung ating iniisip, yung ating motive lahat sa ngayon. Alam niya. Kaya mga kapatid, sa oras na ito,